Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho sa abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon, kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang isa-share ko sa inyo, sasagutin ko yung mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa aking previous na video. So, ito yung mga comment nila. Sinulat ko siya sa notebook talaga para hindi ko makalimutan. So, marami na akong na-receive na mga comment, mga tanong. Sagutin ko based lang sa aking experience at sa aking mga nalalaman. So, comment down below kung ano pa yung mga tanong nyo at kung may mali akong nasabi, i-comment nyo na lang para sa susunod ko na video, ma-correct ko siya. So, ito yung tanong ni Salaso Sernal. Shout out sa'yo. Ma'am, 5 months na po ako. Gusto ko sanang umuwi dahil laging galit ang amo. Natatakot baka masaktan ako sa susunod. Paano ba sasabihin na gusto ko nang umuwi? Anong dapat na rason ko sa kanila? So, isi-share ko sa iyo ang experience ko, kabayan. Kung wala namang major na problema sa amo mo, kung lagi lang siyang nagagalit, ang advice ko sa iyo, kabayan, mag-focus ka lang sa iyong pagtatrabaho. Pag-igihan mo lang yung pagtatrabaho mo, basta kung ano yung nakasulat sa kontrata na magiging trabaho mo sa bahay ng amo mo, yun lang ang gawin mo. So, ang nakasulat sa kontrata, tayong mga kasambahay ay kailangan magluto, maglinis, maglaba at magplantsa. Kung minsan may mga amo na maraming anak, mag-aalaga din tayo ng mga anak nila. So, kailangan i-priority lang natin kung ano talaga yung pinaka-importante na trabaho natin. For example, may alaga kang bata, so doon ka muna mag-focus sa pag-aalaga mo ng bata. So, iwan mo muna yung ibang trabaho dahil mas importante sa kanila yung pag-aalaga ng anak nila. So, ang experience ko nung nasa Bahrain ako kasi, na abuso kasi ako ng amo ko. Misigaw yung amo ko sa akin at pati yung anak nila kasi nananakit. Yun ang naging problema ko. Which is bawal naman talaga yun na sasaktan tayo. Kaya yun ang isi-share ko sa iyo, kabayan, na example para magka-idea ka lang. So kapag sinaktan ka na, huwag ka nang pumayag. May rason ka na nun para makauwi ka ng Pilipinas. Pero hanggat hindi ka sinasaktan, stay ka muna dyan sa amo mo kasi andyan ka na eh. Isipin mo na lang yung pangarap mo. Kahit pagod yung trabaho natin sa araw-araw, hindi naman habang buhay tayo mananatili dito sa ibang bansa. So isipin mo na lang kung gaano ka kahirap nag-apply, nagtiis ka na pabalik-balik sa agency, nagtiis ka sa gutom, sa pagod, sa puyat, tumuwad ka pa sa medical. So kapag papunta kasi tayo dito sa Saudi, tulad ko, na-experience ko talaga na tumuwad sa medical or sa clinic na pinagmimedikalan ko. So yun ang advice ko sa iyo, kabayan, na kailangan mag-stay ka muna hanggat wala pa namang major na problema na ginawa ang amo mo sa iyo. Kailangan lang kasi mag-focus ka at alamin mo yung rason kung bakit nandyan ka sa amo mo ngayon, kung bakit kailangan mong magtrabaho sa araw-araw at lahat ng sacrifice mo, balang araw matatapos din naman yan. Lahat ng sakripisyo natin dito sa ibang bansa. Nagtiis tayo sa gutom, sa pagod, sa puyat. Hindi lang tayo nagtiis sa pag-a-apply natin, sa pagod, sa puyat, sa gutom, sa gastos natin, tiniis natin yun lahat. So, nandito na tayo sa ibang bansa, ituloy mo na lang yan kasi sayang din, opportunity mo na yan or chance mo na yan na mabago ang buhay mo. Kailangan lang mag-focus ka sa iyong trabaho. Yun lang ang isipin mo. Mag-focus ka at kausapin mo yung amo mo kung ano ba talaga yung dahilan niya bakit siya nagagalit. So, ganyan din ako minsan, kabayan. Dito rin sa amo ko, minsan nagkakasagutan kami niyan. Sabi ko sa kanya, ayaw ko ng maraming problema. Kasi kapag
marami ng problema at lagi kang nagagalit sa akin, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Useless lang din naman kung manatili ako dito na hindi mo rin gusto yung trabaho ko. So, ginanon ko yung amo ko. Sinabi ko sa kanya na uuwi ako ng Pilipinas kapag hindi mo talaga gusto yung trabaho ko. So, kasi useless na manatili ako sa bahay nyo kung hindi mo rin naman gusto yung trabaho ko. Ang dami mong complain. So, sinabi ko sa amo ko yun. So, ngayon may pagbabago ng konti, pero tinuloy-tuloy ko lang talaga at pinag-igihan ko na lang talaga yung trabaho ko. Di rin naman kasi natin maiwasan minsan na nagkamali tayo, may makakalimutan tayo na linisan, or may makakalimutan tayo na ilagay sa ref. Hindi talaga natin maiwasan yun kasi tao lang din naman tayo. Ang importante kabayan, hindi ka sinasaktan, pinapakain ka, sinasahuran ka ng tama. Yun ang importante kabayan. Kasi dito talaga sa ibang bansa, ang dami mong kailangan talagang isakripisyo para sa pangarap mo at sa pamilya mo. So, kailangan talaga yan, mag-sacrifice tayo ng bonggang-bongga. So, habaan mo na lang yung pasensya mo kabayan. Kasi dito naman sa comment mo, ang sinasabi mo lang, laging galit yung amo mo. So, kausapin mo na lang yung amo mo kung bakit siya laging galit sa'yo, kung ano ba yung nagawa mong kasalanan, kung hindi ba tama sa paningin niya yung nagawa mong trabaho. Mas maganda kung kausapin mo yung amo mo at mag-focus ka lang talaga sa trabaho mo. Kung ano yung trabaho mo sa araw-araw, doon ka mag-focus kabayan. So kasi kapag nagtrabaho tayo at laging galit yung amo natin, hindi rin kasi tayo makapag-focus. Kaya siguro first time ka, nakapang experience, hindi mo pa kayang mag-adjust sa amo mo. So siguro nahihirapan ka doon. Pero ang advice ko sa'yo kabayan, mag-focus ka lang talaga sa trabaho mo. Kasi yun ang pinunta natin dito sa ibang bansa, magtrabaho. So huwag kang matakot kung nagkamali ka minsan. Basta importante lang, hindi ka nila sinasaktan. Pinapakain ka lang nila at binibigyan ka nila ng tamang sahod. Yun lang kabayan. Pero kapag sinaktan ka na nila, may valid ka na rason. Pwede ka nang umuwi sa Pilipinas kung paulit-ulit ka na nilang sinaktan kasi bawal yun. So, hindi ka dapat or hindi talaga dapat tayo sinasaktan ng ating mga employer. So, yun lang yung advice ko sa iyo, kabayan. Mag-focus ka lang, huwag mong intindihin yung galit ng amo mo. Lakasan mo ang loob mo, kabayan, para sa pangarap mo at sa pamilya mo. Isipin mo kung gaano ka kahirap nag-apply sa Pilipinas para makarating dito sa ibang bansa. At nandito ka na sa ibang bansa, kabayan, panindigan mo na yan. Panindigan na natin yan na kailangan natin magtuloy-tuloy hanggang sa matapos yung ating kontrata para nang sa ganun makaipon tayo ng pera at patupad yung pangarap natin at makatulong tayo sa pamilya natin. Yun yung advice ko sa iyo kabayan. Kailangan mag-focus lang talaga tayo sa trabaho sa araw-araw. So maraming salamat sa comment mo kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. At proceed naman ako sa comment ni Joanna Nunong. Shout out sa iyo. Nag-comment siya sa akin tungkol naman to sa PGH. Pwede bang mag-loan pag dito na tayo sa Saudi? Yes, kabayan. Sasagutin ko yung tanong mo. Sa pagkakaalam ko kasi kabayan, wala silang online na pagpoproseso sa mga application natin or sa mga requirements natin, dokumento natin na ipapasa natin sa PGH. Kung gusto mo sanang mag-loan, dapat nung paalis ka bago ka magpunta dito sa Saudi, dapat nag-file ka na ng loan sa PGH. Pumunta ka na ng opisina, nag-inquire ka doon, at nagpasa ka sana doon ng mga requirements. Kahit nakaalis ka na sa Pilipinas, kung kumpleto yung requirements na ipinasa mo sa kanila, pwede ka sanang makapag-loan sa kanila kahit yung co-maker mo na lang yung magre-receive ng loan mo or ng pera mo na na-loan sa PGH. Kasi sa pagkakaalam ko kabayan, wala silang online na pagpaprocess sa ating mga dokumento. Yun kasi yung nalaman ko. Kaya nung nag-loan ako sa kanila bago ako umalis, ipinasa ko na ang lahat ng requirements. At pagkatapos, yung co-maker ko na lang yung kumuha sa pera nung na-approve na at na-release na yung pera.
na-release na yung pera sa PGH. Yung co-maker ko na lang ang pumunta sa opisina. Kasi cash kasi nilang ibibigay yun. Kaya dapat may representative ka talaga na pupunta doon sa opisina ng PGH. Yun yung experience ko, kabayan. So, sa pagkakaalam ko, wala silang online na pagproseso sa ating mga requirements. So, inulit-ulit ko na, kabayan. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo. So, next, proceed ako sa comment ni kabayan Mike Moto Trips. Shout out sa iyo. So, ito yung comment niya. Sa dati ko kasing video to sa pagkuha ko ng financial assistance ko sa OWA sa Calamba. So, nag-comment siya, dyan din ba ang POEA? So, ang POEA, kabayan, wala siya sa Calamba. Matatagpuan mo yung POEA or DMW na ngayon dyan sa Ortigas. So, kung hindi mo alam yung Ortigas, punta ka ng Baclaran sa MRT, magtanong-tanong ka lang, at sumakay ka ng MRT, at sa Ortigas ka bumaba. So, Ortigas Station ka bumaba, magtanong ka lang doon, lakarin mo, ang tapat niyan, Robinson. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Ang PUEA or DMW na ngayon, matatagpuan siya sa Ortigas. So, thank you sa comment mo, kabayan. So, next, proceed naman ako sa tanong ni Paulo Santiago. Shout out sa iyo. So, ito yung comment niya. Ma'am, maganda umaga po. Just call me Jackie. Good morning sa iyo, kabayan. So, siguro umaga niya na tinype itong comment niya. So, shout out sa iyo, kabayan. So, ito yung comment mo, ma'am. Magandang umaga po. Tanong ko lang po, may visa na po ako. Kaso waiting pa po ako ng job order. Ilang buwan po kaya yun may i-release? At saan manggagaling yun? Sa Saudi po ba or sa Pilipinas? So, based sa aking experience, kabayan, ang pag-a-apply talaga natin bilang isang kasambahay, siguro mga 3 months talaga siya. Kung wala ka lang mga pending sa medical mo, kung wala kang pending sa mga requirements mo, aabot talaga siya ng 3 months. For example, first timer ka, matagal kasi ang pagkuha sa passport, matagal din ang pagkuha ng PSA, mga birth certificate, mga valid ID. So, kailangan mo kasi siyang paglaanan talaga siya ng oras. Kaya, pag first time ka mag-apply, pag papunta ka dito sa ibang bansa, aabot ka talaga ng 3 months mahigit. Kasi nga sa pagkuha ng passport, mga ano na yan, may 1 buwan or may 15 days. So, ganun kasi katagal ang pagkuha ng passport. Hindi kasi makukuha yan ng 1 araw lang. So, kailangan mo siyang intayin. So, kailangan kapag mag-apply ka, papunta ka dito sa ibang bansa, gusto mong magtrabaho bilang kasambahay, kailangan mag-antay ka talaga ng 3 months or mahigit pa. Kasi nakadepende yan sa pagproseso ng mga papeles mo. Halimbawa, may pending ka sa medical, kailangan mo ulit na pumunta ng clinic at itanong doon kung ano yung dapat mong gawin para ma-fit-to-work ka, para proceed ka sa vaccine. Yun kasi yung mga ginagawa kapag may pending sa medical or magbigay ba ng resita sa iyo yung doktor para inumin mo para sa susunod babalik ka ulit at uulitin sa iyo kung saan ka ba napinding. Yun yung mga ginagawa kapag may pending ka sa medical or di kaya sa may pending ka sa iyong mga papeles, yung PSA mo matagal, yung PSA mo na birth certificate, matagal siyang nakuha, or yung passport mo, matagal siyang nakuha, yung NBI mo na hit. So, yun yung kasi mga kadalasan ng mga problema kapag mag-a-apply tayo papunta sa ibang bansa, kabayan. So, ang tanong mo dito, may visa ka na. So, may visa ka na, ibig sabihin, may amo ka na. Kasi kapag may visa ka na, naselect ka na ng employer. So, may amo ka na. Ang inaantay mo na lang, yung job order. So, yung job order, kabayan, ang pagkakaalam ko, saan bansa ka nag-a-apply, doon din manggagaling yung job order mo. Kasi kung sa Saudi ka nag-a-apply,
sa Saudi din manggagaling yung job order mo. Sa pagkakaalam ko lang. Pero kung mali ako, comment down below na lang. So, para ma-correct ko yung mali ko na nasabi ngayon sa video na to. So, ang in-applyan mo siguro papunta dito sa Saudi. So, example, kung sa Saudi ka nag-a-apply, sa Saudi rin manggagaling yung job order mo. So, hintayin mo na lang kabayan, huwag ka lang mawala ng pag-asa. I-follow up mo lang lagi siya sa agency mo or sa opisina. Tawagan mo lang yung agent mo or yung staff ng agency. Tanong mo lang, ma'am, ano po ba yung status ko? Or sir, ano po ba yung status ko ngayon? So, ilang buwan po ba ang dapat kong intayin? Kapag kasi tayo ay isang aplikante, kailangan kasi nating makipag-communicate sa isang staff ng agency or sa ating agent. Ma'am, ano yung next ko na gagawin? Ma'am, ano yung mga problema sa mga papilis ko? Ma'am, ano yung dapat kong gawin para mapitwork ako sa medical? Kasi ganito, may kaproblema ako sa medical. Ano po ba yung kailangan kong gamot na inumin? So, sa medical, kung may pending ka, ang doktor naman dyan ang mag-a-advise sa'yo. So, magtanong-tanong ka lang kabayan sa mga mapagkatiwalaan din. Huwag kang magtanong din sa mga baguhan lang din na hindi rin nila alam. So, kung may mga problema ka, magtanong ka lang sa agent mo, sa staff ng agency, kasi sila talaga yung mas nakakaalam sa mga dokumento natin, sa mga papeles natin, kung ilang buwan ba dumating, sila yung mas nakakaalam kabayan. Kaya huwag kang mahiya na magtanong sa opisina. Pumunta ka sa iyong agency at itanong mo doon sa staff ng agency yung nag-handle sa iyo kabayan. Itanong mo doon, ma'am, ano ba yung dapat kong gawin? Ilang buwan ba darating yung aking job order? So, ganun kabayan, kailangan mo makipag-communicate sa staff ng agency. So, ang pagkakaalam ko kasi kabayan, kapag wala kang problema talaga sa iyong mga papeles, sa medical, kung wala ka lang problema sa mga papeles mo or sa medical, so inulit-ulit ko na kabayan, mas malaki yung chance mo na makaalis ka kaagad. So, 3 months lang talaga minimum kabayan ang dapat nating intayin. So, 3 months lang yan. Pinakamatagal talaga 3 months. Yung iba kasi umabot ng 6 months kasi may mga pending sila sa medical. Kaya ginagamot pa sila, kaya umaabot sila ng 6 months, 7 months, ganun. May mga problema kasi sila. So, kung wala namang problema, kailangan lang nating mag-antay ng 3 months. Pinakamatagal na yun kabayan. Mayroon pang ang iba na nakaalis sila within 2 months lang. So, mabilis mag-process yung agency nila. At yung counterpart na agency dito sa ibang bansa, mabilis mag-process. Kaya nakaalis sila kaagad. So, ang advice ko sa'yo, habaan mo lang yung pasensya mo at magtanong ka lang sa staff ng agency. Kasi ang pagkakaalam ko, ang problema mo, job order, yung inaantay mo. So, kung saan yun manggagaling, so ang pagkakaalam ko, kung saang bansa ka nag-a-apply kabayan, doon din manggagaling ang job order. So, kung sa Pilipinas ka nag-apply, hindi ka na mag-a-apply sa ibang bansa, sa kanila din manggagaling yung job order. Yun yung pagkakaalam ko kabayan. Pero ewan ko lang kung tama yung nasabi ko. Basta ang pagkakaalam ko, ang job order na sinasabi, kung saang bansa ka nag-a-apply, doon din manggagaling ang job order. So, mag-antay ka lang ng ilang weeks or ilang months. So, hindi ka niya naabutan ng 3 months, kabayan. Mag-antay ka lang, i-enjoy mo lang yung buhay mo dyan sa Pilipinas. Sa ngayon, alam ko, mahirap talaga mag-apply kasi gusto na nating makarating dito sa ibang bansa. Dahil mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas, kinakapos tayo, wala tayong budget sa ating pag-a-apply, sa pamasahe, pabalik-balik sa agency. So, mahirap kabayan. Pero, i-enjoy mo lang at magtiis-tiis ka lang muna. Antayin mo lang na dumating yung job order mo. Kasi mahirap yung lagi tayong nagmamadali kabayan. Pagdating dito kabayan, 2 years ka namang magtatrabaho araw-araw. So, kailangan i-enjoy mo muna yung buhay mo dyan kabayan. Huwag mong isipin yung matagal ka na, umabot ka na ng 2 buwan sa pag-a-apply, gusto mo nang makaalis ka agad. Huwag mong madaliin kabayan ang lahat kasi nasa nasa tamang oras yun na pagdating. So, kailangan i-enjoy mo lang
Basta mag-follow up ka lang lagi sa agency. Yan lang yung lagi mong gagawin, kabayan. Mag-follow up ka lang lagi, tatawagan mo lagi yung staff ng agency or yung agent mo, kung ano na yung status ng application mo, kung dumating na ba yung visa mo, dumating na ba yung job order mo. So, kapag may visa ka na, kabayan, tuloy-tuloy na naman yung pagproseso. Minsan lang kasi matatagalan dahil sa dami ng mga aplikante. Minsan, yung agency, yung staff ng agency na mag-aasikaso, minsan naiilaliman yung mga papeles natin. So, iba na yung naaasikaso nila kasi sa dami ng mga aplikante, kabayan. So, kailangan lang habaan mo yung pasensya mo sa pag-a-apply. Antayin mo lang, tapos lagi ka lang mag-follow up. Yun lang yung advice ko sa iyo, kabayan. So maraming salamat sa comment nyo. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea, na-explain ko ng maayos, naintindihan nyo. At kung may tanong kayo sa topic na to, sa mga tanong ng ating mga kababayan, please comment down below at pakishare na rin para makatulong ako sa iba. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga previous na video, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-like. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.